po ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Kumusta po kayo? Kami po ang inyong mga kaibigan, Pastor Narcalanza. At ako po si Melo Anademong. Nag-aanyaya po na samahan ninyo kami sa 30 minutong talakayan tungkol sa ating kalusugan, pagpapanatiling matatag ng ating pong mga sambahayan At higit sa lahat sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Muli ay binabati natin ang ating mga kaibigan saan man po kayo naroon. Tumawag or i-text po ang inyong kompletong pangalan at address sa 0917-5643-777 or sa 0919-0001777. Yan po ay makikita ninyo sa ating mga screen. At meron din po tayong toll-free number kung kayo po ay nasa mga probinsya or nasa ibang bansa. Pwede po kayong tumawag sa 1-800-132-20196. Magagalak po kaming makipag-ugnayan sa inyo. Pwede rin po kayong magpadala ng mga mensahe sa aming Facebook page, facebook.com/AWR Luzon, Philippines, or mag-send po ng email sa connect@adventist.ph. Ayan, so mayroon pa po tayong mga aklat at aralin sa Biblia na available. Magpapatuloy po tayo at sa gabay sa kalusugan, ipinagpapatuloy nating baybayin ang salitang New Start, ang 8 prinsipyo ng kabuuang kalusugan, at tayo ay nasa letrang I na ngayon. Tapos na natin ang nutrisyon, tapos na ang N. At sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ay ipagpapatuloy din natin ang serye ng pag-aaral sa angel warfare, pakikipag-ugnay sa espiritu. At ngayon, ang gabay sa kalusugan. Maraming salamat, Pastor Nair. Yes po mga kaibigan, ating pinasimulan ang ating pag-aaral sa kalusugan sa salitang N, nutrisyon. Ngayon naman po, yun ang second. Second secret to health. Letter E, ano nga pong ibig sabihin? Exercise. Ehersisyo. Alam ko po na batid ninyo ang kahalagahan ng exercise. Ngayon po, kung titingnan ninyo ang inyong mga Facebook, maraming po kayo makikita ang mga video o picture ng inyong mga friends na mga nag-i-engage sa exercise, maaring nagpo-push up or kung ano-ano pa pong mga mga workout, na ginagawa nila. Alam nyo ang kahalagahan nito, pero bukod po sa pagpapa-trim down ng ating pong mga timbang, marami pa po itong iba't ibang benepisyo. At yan po ang tatalakayin natin ngayon. Magbabahagi ako sa inyo ng ilan. Ang una po ay pinahuhusay ang pagtakbo ng ating immune system. Di ba po, pinag-aralan natin sa pagkain na meron tayong mga sundalo yung katawan natin. Ang tawag doon ay white blood cells. Pero meron pong specialized white blood cells ang ating mga katawan na kung tawagin ay natural killer cells. Kumbaga, Pastor Nair, ito yung mga special forces natin. Elite force, yan. Itong mga ito ay nakatambay po sa ating mga lungs, sa spleen, sa mga gilid ng mga arteries natin. Nag-iintay itong mga to ng aksyon. Kung tayo ho ay may katamtamang ehersisyo, tumataas po ang activities nitong ating mga natural killer cells ng ilang porsyento, 50%. Ibig sabihin, mas aktibo sila. Kaya kung meron pong banta ng pagkakasakit, mas mabilis yung kanila pong response. Ayan. Pero po, merong warning. Mag-ingat daw po tayo. Yun pong sobra namang ehersisyo ay maaari ding makapagpatamlay dito sa mga natural killer cells na ito. Kung inyong mapansin, Pastor Nair, pag tayo ay na-over-exercise, like na-over-fatigue, halimbawa, umakyat tayo ng bundok, minsan ay sa halip na sumigla tayo, parang tamlay tayo, bigat na bigat ng pangatawan natin, at minsan pa nga tuluyan tayong nagkakasakit. Kaya mag-ingat din tayo. Isa pa pong benepisyo na makukuha natin sa ehersisyo ay pinabubuti nito ang ating pagtunaw. Pinahuhusay ang pagsipsip ng mga
minerals. Kung mapapansin nyo po, kung kayo po ay nakakaranas ng bloating yung medyo parang Para may kabag, no? kabag, mabigat ang tiyan, o kaya naman ay yung pangangasim ng sikmura, or dighal ng dighal. Ito po ay maaaring mga senyales na hindi maganda ang pagtunaw ng ating katawan. Ipinapayo po na kung kayo nakakaranas nito na pagkakain ay maglakad-lakad, mga 8 to 10 minutes pong lakad-lakad. Yun po ay nakatutulong sa pagtunaw ng ating mga kinain. Isa pa pong benepisyo, nakatutulong din sa pagbawas ng pamamaga, lalo na po yung mga lumalapot na dugo natin na maaring maging sanhi ng heart attack. Ang exercise po ay nire-reduce yung mga ganitong inflammation. Isa pa po, ang katamtamang ehersisyo ay nakatutulong sa pagpigil at minsan pa nga, lalo na kung nasa initial stage pa lang po, nakatutulong sa pag-reverse ng diabetes. Sabi po sa mga pag-aaral, yung kada 1 minutong ehersisyo, pinabababa po yung blood sugar natin ng 3 points. Imagine, 1 minuto lang pong ehersisyo yon. Sabi pa nga nila, di ba, the longer your waistline, the shorter your lifeline. Meron pong mga katotohanan dito sa mga katagang ito. Isa pang benepisyo ng ehersisyo ay pinasisigla tayo, pinatataas yung ating energy level. Hindi tayo matamlay sa maghapon, malakas, buhay yung ating mga dugo. Marami pa po. Meron pa tong effect or benefit sa brain, pero ang ating pong oras ay tutumulin atin po yung pag-aaralan. Bukas po, abangan ninyo. Maraming salamat, Ate Melo, sa mga mahalagang punto ng kalusugan na iyong ibinahagi. Kung mayroon po kayong mga katanungan o nais ninyong magkaroon ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kayong tumawag o mag-text sa ating mga numero na makikita nyo sa screen. Yes po, mag-text sa 0917-5643-777 at sa 0919-0001777. Sa ating pagpapatuloy ay pakinggan po natin ang isang makalangit na awitin mula kay Lendel Recto, Sumampalataya. Sa panahon na ikaw ay may suliranin, nalulungkot at nadarama ang luha sa mga mata, nag-iisa at nag-iisip, malayo ang tingin, nagtatanong bakit ganito ang buhay sa mundo. Sumampalataya na mayroon kang pag-asa. Batid mo ba ang Diyos sa kapangyarihan niya? Kung ang ibon at liryo sa parang ay puno ng kapayapaan, tayo pa na nasa piling niya ay higit na mahalaga. Kapag ikaw ay nasa mga pagsubok, umasa ka at magtiwala, ang Diyos lamang ang kanlungan, nag-aaliw, nagliligtas, sa problema'y lulutas, sa anumang kahirapan, matibay na sandigan. Sumampalataya na mayroon kang pag-asa. Batid mo ba ang Diyos sa kapangyarihan niya? Kung ang ibon at liryo sa parang ay puno ng kapayapaan, tayo pa na nasa piling niya ay higit na mahalaga. Narito ang kaniyang mga pangako, sa susunod at tutupad ng banal na kanyang mga utos.
Batid mo ba ang Diyos sa kapangyarihan niya? Kung ang ibon at liryo sa palang ay puno ng kapayapaan, tayo pa na nasa piling niya ay higit na mahalaga. Tayo pa na nasa piling niya ay higit na mahalaga. Kayo po ba ay pinanghihinaan na ng loob, nawawala na ng pag-asa dahil po sa mga kaganapan sa ating kapaligiran? Ang panawagan po ng awiting ating pinakinggan ay sumampalataya na merong pag-asa. Sapagkat kung ang mga ibon nga sa himpapawid, ang mga bulaklak sa parang ay nabibihisan at meron silang kapayapaan, tayo pa kayang mga tao na tumatanggap ng espesyal na atensyon at espesyal na pagtingin buhat sa ating manlalalang. Napakaganda po ng awitin. Sa ating pong pagpapatuloy ng ating topiko, na angel warfare, ngayon po ay ating mas pag-aaralan ang may kinalaman sa pakikipag-ugnay sa Espiritu. Atin po yung mapapakinggan buhat kay Pastor Nair. Ayan, salamat Melo. Tayo po ay magpapatuloy mga kaibigan sa ating pagtalakay sa bahaging pakikipag-ugnay sa Espiritu. Ang huling dalawang bahagi ng pag-aaral na ito ay itutuon natin sa pakikipag-ugnay sa Espiritu na siyang ninanais ng Diyos na maranasan natin at kung paano tayo magtatagumpay sa malaking labanang espiritual. Kaya nga si Apostol Pablo ay isinulat sa unang kabanata ng Hebreo, talatang 14, ang tungkol sa espiritong tagapaglingkod mula sa ating Panginoong Diyos. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng Biblia. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga Magmamana ng kaligtasan. Okay. Ang ating Panginoong Diyos ay nagsugo ng mga espiritong tagapaglingkod. At ito ay para sa kapakinabangan ng mga maliligtas. Kaya umasa tayo na mayroong aagapay sa atin. Ang tinutukoy dito ni Pablo ay ang mga anghel, mga espiritong tagapaglingkod. Ipinadala sila upang tulungan at ingatan tayo. Noong panahon ng Biblia, marami ang nakakita sa mga anghel. Ngunit naniniwala ako na sa sobrang pagkaabala natin, pagkabalisa, pagmamadali, tungkol sa buhay na ito ay hindi na tayo gumugugol ng oras upang pagmuni-munihan ang mga espiritual na bagay. Kaya't ang mga anghel na tagapaglingkod ng Diyos, kahit na abalang-abala sila sa pagtulong sa atin, sa pagliligtas sa atin, ay malimit hindi na natin sila napapansin at iniisip natin na ang mga bagay ay nagkataon lamang kaya tayo nakatatamo ng kaligtasan sa mga araw-araw nating ginagawa. Kung nagawa lang natin ang katulad ng mga debosyon at pagtatalaga ng mga tao noon sa Biblia, ay baka magkaroon din tayo ng maraming karanasan tulad ng nangyari sa kanila, na nakita ang kanilang mga anghel na tagapaglingkod. Ngunit bukod sa mga anghel, mga espiritual na tagapaglingkod na mula sa Diyos, ay sinabi ni Jesus sa Juan Kabanatang 16, talatang 7, na may isa pa siyang ibibigay sa atin. Pakinggan po natin ang sinasabi ng talata. Ito po, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Makakabuti sa inyo na ako'y umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, ang mang-aaliw ay hindi darating sa inyo. Ngunit, kung ako'y umalis, siya'y susuguin ko sa inyo. Sa unang pakinig, Melo, para bang iyon ay kabaligtaran, ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa mga alagad, siya ay aalis sapagkat mas mabuti para sa kanila na wala siya. Pero sa katotohanan, parang kabaliktaran yun. Ano pa ba ang mas bubuti sa presensya o personal na makasama si Jesus? Ano kaya ang magiging kalagayan kung si Jesus ay nasa tabi mo na nakikipag-usap sa iyo? Tiyak na ang bawat gagawin mo ay magiging viral, lahat ng kilos mo ay susundan ka ng tao sapagkat kasama mo si Jesus.
Hindi magiging mahirap ang pag-aanyaya sa mga tao upang makinig sa mga pangangaral. Kasi nandoon ang ating Panginoong Hesukristo. Maaari mong punuin ang pinakamalaking stadium kung kasama mong personal ang ating Panginoong Hesus. Ngunit ang sabihin ni Jesus na mas mabuti para sa kanila kung aalis siya at sa halip ay ipadala ang banal na Espiritu ay naging palaisipan sa mga alagad. Ngayon, kung yun ay totoo at tiyak na yun ang totoong sinabi niya, kung mas makabubuti para sa atin na ang banal na Espiritu ang makakasama natin ngayon kaysa sa Kanya, hindi ko alam kung talagang nauunawaan natin yon o pinahahalagahan natin o nais nating maranasan ang mga pakinabang na makasama ang banal na Espiritu sa ating buhay na katulad ng ninais ng ating Panginoong Hesukristo na maging karanasan ng mga alagad. Kaya tinandaan ko ang ilang mga bagay sa aking Biblia na nais kong ibahagi sa inyo na maaari nating maranasan sa pamamagitan ng presensya ng banal na Espiritu sa ating buhay. Una, ay matatagpuan sa parehong kabanatang ito ng Ebanghelyo sang-ayon kay Juan, talatang 13. Ang sabi dito ay, sasabihin niya sa iyo kung ano ang darating. Ito yung gagawin ng banal na Espiritu. Sasabihin niya sa iyo kung ano ang darating. Ang lahat ng mga propesiya ay ibinigay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Malalaman natin ang hinaharap sapagkat ipinahahayag ito ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng salita ng Diyos o ng Biblia. Ngunit ako ay naniniwala na ang talata ay nangangahulugan ng higit pa sa mga propesiya sa Biblia. Halimbawa, naranasan mo na bang humarap sa isang mahirap na pagpapasya o desisyon at naisip mo ang ganito? Kung alam ko lang ang mangyayari bukas, o kaya ay mangyayari sa susunod na buwan o sa susunod na taon, hindi tayo nag-aalala kung alam natin kung ano ang hinaharap. Hindi mahirap magpasya. Madali ang magiging desisyon natin. Ito pa ang isa sa aking mga paboritong talata sa Biblia sa Isayas, Kabanatang 30, talatang 21. Ito ang sinasabi, kung ikaw ay lumiko sa kanan o sa kaliwa, ang iyong mga pakinig ay makarinig ng isang tinig sa iyong likuran na nagsasabi, ito ang daan, lakaran mo ito. Ayon, napakaganda nito. Talagang ang banal na Espiritu kapag siya ay nasa atin, siya ang ating gabay, siya ang mangunguna sa ating buhay. Hindi natin kailangan ng isang keyboard. Hindi natin kailangang tumingin sa mga bituin o horoscope. Hindi natin kailangan ng isang baraha o isang tagapamagitan. Ang kailangan mo, ang kailangan natin ay ang salita ng Diyos at ang banal na Espiritu. Ito ang kalamangan natin, ang Biblia at ang banal na Espiritu sa ating pakikipaglaban sa masasamang espiritu sa sanlibutan ito. Pangalawa, dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, maaari tayong makalaya mula sa mapanganib na mga gawi o mga nakasanayan natin sa buhay. Yung mga habit. Upang maging matagumpay sa pakikipaglabang espiritual, dapat na maging malusog ang ating mga katawan at ang ating isipan ay nasa Diyos. Ngayon ay maraming mga naaalipin sa mga habit na sumisira sa isip at katawan. Sa kabutihang palad ay sinasabi ng Biblia sa Roma, Kabanatang 8, simula sa talatang 1 hanggang 13, ay ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Verse 9, ngunit kayo'y wala sa laman kundi nasa Espiritu, yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Verse 11, ngunit kung ang Espiritu niyaong bumuhay na muli kay Jesus ay nananatili sa inyo, siya na bumuhay na muli kay Kristo mula sa mga patay ay magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na naninirahan sa inyo. Ayan. Verse 13, sapagkat kung mamuhay kayo ayon sa laman, kayo ay
mamamatay. Subalit kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo ay mabubuhay. Ayan, kung nananatili sa atin ang banal na Espiritu, puspos tayo ng banal na Espiritu ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinalalaya sa mga habit, sa mga gawi na nagdadala ng kamatayang espiritual. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, maaari tayong lumaya sa mga gawing nakasanayan na umaalipin at sumisira sa ating isip at katawan. Kagaya ng alak, sigarilyo, at nakapipinsalang mga gamot na sumisira sa buhay ng marami. Daan-daang libo ang namamatay dahil sa kanser sa baga at ibang uri ng kanser, alkoholismo, at overdose sa mga ipinagbabawal na gamot bawat taon. Gayon din, napakaraming libong kaisipan ang nawasak ng pornografiya. Hindi natin magawang tumigil sa paggamit ng mga ito dahil sa lakas ng pagkagumon at nakasanayang gawi. Yung hatak ng masamang impluensya at ang pagbubuyo ng mga masasamang espiritu ay nagdadala sa atin sa pagkabigo na mapanagumpayan ang mga bagay nito. Ngunit sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na ipinadala ng ating Panginoong Hesukristo, maaari tayong magtagumpay sa lahat ng mga gawi na nakasanayang iyan na napakahirap nating takasan. Pangatlo, ang banal na Espiritu ay magbibigay ng kapangyarihan upang makalaya tayo mula sa pagkatakot. Sa Roma, Kabanatang 8, Talatang 15, ay sinasabi ang ganito, Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. ay, hindi natin kailangang matakot. Kung tayo ay napupuspos ng banal na Espiritu sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos, ay bibigyan tayo ng kapangyarihan na ma-overcome ang mga pagkatakot na ito at magkakaroon tayo ng kapanatagan sa pananampalataya sa Kanya. Sapagkat sinasabi rin sa talatang 38 at 39 ng Roma, Kabanatang 8, ang napakagandang talata na nais kong mapakinggan po ninyo. Sapagkat ako ay kumbinsido na walang kamatayan o buhay o ang mga anghel o ang mga demonyo, ang kasalukuyan o ang hinaharap o anumang kapangyarihan o taas o lalim o anumang bagay sa lahat ng nilikha ay makakaya upang paghiwalayin tayo sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Yan, napakaganda ng talatang ito, mga kaibigan. Isang pangako ng ating Panginoon para sa mga mananampalataya na walang makapaghihiwalay sa Kanya sa atin, sa pag-ibig ng Diyos. Ang malimit nga lamang na nangyayari, tayo ang lumalayo sa pag-ibig ng Diyos, kaya't malimit na nararanasan natin ang pagkatakot. Pang-apat, ang banal na Espiritu at ang mga Espiritong tagapaglingkod ay may kapangyarihan upang ibigay sa atin ang kalayaan mula sa walang kapanatagan. Marami ngayon ang nagdurusa sa kawalan ng kapanatagan, na-stress. Kapag nasa atin ang banal na Espiritu, ang seguridad ay isa pang pakinabang. Gusto nating lahat ang seguridad, kapanatagan. Sinasabi ng Biblia sa Roma, Kabanatang 8, Talatang 15, na natanggap natin ang diwa ng pagiging anak at sa pamamagitan niya ay sumisigaw tayo, Ama, ang Espiritu mismo ay nagpapatotoo sa ating espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Ayan. Alam mo kung gaano kalaking seguridad ang naibibigay ng presensya ng isang ama. Marahil ay nakakita ka na ng isang batang maliit na tumalon sa isang mataas na lugar para saluhin ng nakaunat na kamay o nabisig ng kanyang ama na walang pagkatakot. Alam natin na kung ang ating ama ay nasa tabi natin, hindi tayo natatakot. Mayroon tayong tagapagtanggol, mayroong mas malakas sa atin na maaari tayong ingatan sa anumang mga mahihirap na kalagayan. Ang kailangan lang natin ay magtiwala at manampalataya sa Kanya. Tayo ay anak ng Diyos. Siya ay hari ng mga hari, kaya tayo ay mga prinsipe at mga prinsesa na hindi niya pababayaan. Panglima, dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ay bibigyan din tayo ng kapangyarihang makalaya mula sa kalungkutan. Hindi ko alam
pero marahil ay naranasan mo na rin ang malungkot sa isang bahagi ng iyong buhay. Sinabi ni Jesus na sa kanyang pag-alis ay ipadadala niya ang mang-aaliw. Ang tawag ng ating Panginoong Jesucristo sa banal na Espiritu ay Comforter, mang-aaliw. Ang banal na Espiritu ay mang-aaliw. Sinasabi ng Biblia na ang Espiritu ng Diyos ay mananahan sa atin. Kaya hindi ka nag-iisa, mas malapit ito sa anumang uri ng relasyon na ating naranasan sa buhay na ito. Kaibigan, pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos sapagkat nang umalis ang ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa, umakyat siya doon sa langit, ay ipinadala naman niya ang kanyang kapalit, ang banal na Espiritu, upang sa mga kalagayang may hirap, sa mga pagkakataon na tayo ay nagugumon o nabibigo o kaya ay nahuhulog sa pagkakasala, mayroong isang banal na Espiritu na gagabay, aaliw sa atin, kapangyarihang magbibigay sa atin ng pagtatagumpay. Sana'y maging karanasan ninyo ang ganitong karanasan sa ating Panginoong Hesus. Maraming salamat, Pastor Ner. Inisa-isa po niya ang maaari nating maranasan sa pamamagitan ng presensya ng banal na Espiritu sa ating buhay ngayon. Ano po yung number 1? Sasabihin ng banal na Espiritu sa iyo kung ano ang darating. Ano po? Ipaliliwanag niya sa atin. Actually, ang banal na Espiritu ang nagbigay ng mga propesiya upang tayo ay meron ding gabay. Ano po? Tutulungan tayo ring magabayan sa ating mga pagpapasya. Pangalawa, kapangyarihan upang makalaya sa mapanganib na gawi o mga nakasanayan. So, maaari po tayong magtagumpay sa ating pong mga habits, na nahihirapan nating ma-overcome. Pangatlo po ay mayroon tayong kapangyarihan na maging malaya sa takot. Pang-apat, kapangyarihan upang makalaya sa walang kapanatagan, mga takot, pangamba, walang kapayapaan. Ang banal na Espiritu po ay ipagkakaloob yan sa atin. At ang panglima ay ang banal na Espiritu ang ating mang-aaliw. So meron tayong kapangyarihang maging malaya buhat sa kalungkutan. Mag-text po ng inyong kompletong pangalan at address sa 0917-5643-777 at sa 0919-0001777. Tayo po ay dumako sa ating maikling panalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sapagkat napakabuti po ninyo sa amin nang ang aming Panginoong Jesucristo ay umakyat sa langit, ay inyo pong ibinigay ang Santong Espiritu upang makasama namin saan man kami pumaroon. Bigyan kami ng kapangyarihan na magtagumpay sa aming mga kahinaan at mga kasalanan. Pagpalain niyo po ang aming mga tagapakinig, patuloy na ang pag-iingat ang kanila pong maranasan sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Muli ay baonin ninyo ang salita ng ating Panginoong Hesus sa Apokalipsis, Kabanatang 22, Talatang 20, ang nagpapatutuo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, darating ako. At habang inaantay natin ang kanyang pagdating, panghawakan natin ang kanyang salita sa Isaiah 59:1. Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na di makapagliligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y hindi makaririnig. Hanggang sa muli. Ito po ang tinig ng pag-asa.